Good morning mga kabeslan. So dito po tayo ngayon sa Buena Vista, Quezon. So new property na naman po tayo. Yan. So ito pong property mga kabeslan ay 1.2 hectares. Yan. So kung kayo po ay naghahanap ng medyo maliit lang po na cut ng lupa, yan. So bagay po ito sa inyo mga kabeslan. So ang Buena Vista, Quezon po mga kabeslan ay unahan po siya ng Lopez, Quezon. Yan. So from Manila po, drive lang po kayo ng mga 6 hours papunta po dito sa Buena Vista. And itong property naman po is tabi naman po siya ng kalsada. Mamaya titingnan po natin ano po yung daanan, yung kalsada mismo. So cemented naman po yung kalsada dito. And from town proper po mga kabesland, mula dito sa property magdadrive lang po tayo ng mga around 20 minutes. Nandun na po tayo sa town proper. And napakalapit lang naman po mga kabesland. So ito po mga property mga kabesland ay estimated po more or less ay nasa 120 na puno ng niyog. Ano po? So medyo napakadami rin po niya. Yan. Then marami rin po siyang mga fruit trees and meron po siyang mga tulad nito mahogany, ano po, yung mga hardwoods na napakalaking mahogany po niyan, and may mga ganito po siya, may mga puno ng langka. Yan. So naroon po doon may mga puno ng langka doon, napakadami. Ano po? So ito pa ay slope po siya mga kabesland, so medyo yung lupa po niya ay slope po siya, ano po. Yan, pero napakaganda naman po kasi punong-puno po siya ng tanim. Yan. So kung okay po sa inyo yung slope pero productive na property, so maganda po ito sa inyo mga kabesland. Saka ang maganda dito mga kabesland, meron po siyang katabi na sapa, ano po. Yan, so ito po yung yung pagitan ng property sa kabilang property, So kahit sino po pwedeng gumamit naman ng sapa. Yan, basta kung sino naman po yung may-ari, basta wala naman po siya kasing pag-aari doon sa may sapa. Pwede nyo gamitin bot ng may-ari po nung kabilang property. Yan, pero imagine mga kabeslan, napakalinaw ng sapa po dito. Kahit puminit daw po, hindi po ito na hihibasan. Yan, kita po ninyo, napakaganda. Ano po. Yan, so ito yung medyo malalim na part. So pwede nyo itong gawin na parang paliguan, ano po. Yan, so maganda yan. Naharangan nyo lang po doon. Harangan nyo lang dito para maipon po yung tubig dito. Ano po. So sa unahan daw po kasi nito is merong talon. Yan, so meron daw po doon poles. Yan. So medyo malayo-layo ng konti. Yan, so yun po yung kalsada mga kabesland, yung papunta doon. Kalsada na po yun, itong part na to. Yan, so yung may tao na yun. Yun na po yung kalsada, napakalapit. Pero ito po ay katabi po ng kalsada mismo. Yan. So napakaganda po nito. Yan, so kung ang hilig po ninyo, ang hanap po ninyo ay productive na property, yan, na even though na ito po ay medyo hilly, yan, so pwede po ito sa inyo, yan, napakaganda po nito. Yan, so may mga bungang kahoy at meron pong niyog, po. So dito po pwede nyo gawing itong resort kung halimbawa ay madidevelop, kasi dito flatland po siya, po ito. Saka dito sa medyo part na itong mataas, flat po siya. Pwede nyo gawa ng mga kiosk, po, mga kubo. Yan. So maganda po ditong area na to. Yan, maganda po ito. So puntahan po natin yung tabing kalsada. Po. Pero part pa rin po ng property yung may tabing kalsada. Po. Yan. So dito po siya. So ito po nasa loob pa rin tayo ng property. Ito may guyaba na po siya, may bunga pa. So napakadami pong tanim dito. Yan. Puro nyugan po ito. So kung halimbawa ay gusto po ninyo maglagay po ng deep well, so pwede naman po mga kabeslan. Kasi may tubig naman siya. And sa kuryente naman po, may line po ng kuryente dito sa tabing kalsada. Yan. Yan. So property pa rin po ito mga kabesland.
kayo nagbaba. Yan. So ito na po yung kalsada, ano? Yan. So ito po yung kalsada niya mga kabisland. Cemented naman po siya. Yan. Ano po? So pasok naman po ang sasakyan dito. Yan, kung makita po ninyo. Yan. So yan po yung property mga kabisland. Medyo madamo nga lang po dito sa bungad. Pero pag nalinisan po yan, sobrang ganda po niyan. Ito po yung linya ng kuryente, oh. Yan. So wala pong problema sa line ng kuryente. Sa daan wala pong problema. So i-develop nyo lang po talaga mga kabisland, ano? Yan. So medyo hininga lang po, ano? Kasi pang tatlong property na namin itong tinignan ngayon. So yan po yung mga nyug na yan. Sama po yan ng property, ano? Yan. So siksik na siksik po sa tanim. Napakaganda. Ano po? So kung meron po kayong mga tanong mga kabisland, at mayroong ako nalimutan na isabi sa inyo na information, so yan, gusto po ninyo magpa-schedule ng tripping, yan. So feel free to ask lang po, ano? And comment lang po kayo sa ating YouTube channel, Bestland page, and sa ating Facebook page, yan na po. Yan, Bestland page din po yun. Pwede kayo mag-message po doon, direkta. Then sa aking YouTube, ating Facebook account, lalagay ko po yan dito. Yan, pwede rin po kayo doon mag-message, yan na po. Sa ating Viber and ating WhatsApp, yan, naka online naman po ako lagi. So, pwede po kayo mag-message, yan na po. Yan, para po sa schedule ng tripping. So napakaganda po nito mga kabisland. Small cut property na punong-puno ng tanim, and pwede pang i-develop na resort. Ano ba? Yan, napakaganda po dito. Pag ito po nahawan, itong part na to, itong mga damo na to, kitang-kita na po yung sapa. Ano po? Yan, so makapagawa lang kayo ng kubo. Yan, napakaganda na po nun. So yun na po mga kabisland. Hanggang dito na lang po tayo. Happy weekend po sa lahat. Yan, and God bless po.